Ka-curious, napansin nyo ba? Parang kada taon na lang, may bagong Kristiyanong iglesia. May bagong pastor, may bagong pangalan, may bagong logo. At isa lang ang sinasabi nila, kami ang tunay na iglesia, kami lang ang maliligtas, ang Katoliko ay mali. Pero tanong ko po sa inyo, ilang tunay ang pwedeng itatag ni Kristo? Dahil malinaw po ang sinasabi sa Biblia, in Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, iisa lang ang katawan at iisa ang espiritu. Iisa ang Panginoon, iisa ang pananampalataya, iisa ang bautismo. Kung iisa ang itinatag ni Kristo, bakit libo-libo ang nagsasabing sila ang tunay? Kaya ka-curious, narito po ang 10 dahilan kung bakit mas pinipili ng marami ang magtatag ng sariling sekta kaysa manatili sa iglesyang itinatag ni Kristo na siyang Catholic Church. Una po sa dahilan, dahil po sa kapangyarihan at kontrol. Mas madali pong maging sugo ng Diyos kapag ikaw ang boss. Sa sekta po, ang pastor ang pinakamataas na otoridad. Walang papa, walang konselyo, walang tradisyon. Pero sa simbahang Katolika po, may hierarchy na itinatag mismo si Kristo. Malinaw po yung sinasabi in Matthew 16 verse 18, ikaw ay Pedro, at sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po mga iglesia, kundi iglesia lamang na iisa. Pangalawa po sa rason, dahil ayaw po nila sa otoridad ng simbahan. Ayaw po ng marami na may nagkokorek, may nagkukontrol, may nagdidisiplina, may nagsasabing mali ka. Pero ang iglesia po ay hindi imbento ng tao. Sinasabi po ni San Pablo in 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang iglesia ng Diyos na buhay ay haligi at saligan ng katotohanan. Kung ayaw mo sa otoridad ng iglesia, nako, gumawa ka na lang ng sarili mong iglesia. Pangatlong dahilan, dahil po sa pera at kabuhayan. Mas madaling mangolekta po ng ikapo kapag sinasabi mong kami lang ang totoo, sa amin lang ang kaligtasan. Babala po ito ng Biblia, mga ka-curious. In 1 Timothy chapter 6 verse 5, may mga taong nag-aakalang ang kabanalan ay paraan ng pagkakakitaan. Hindi po negosyo ang kaligtasan. Tandaan po natin yan. Pang-apat sa rason, dahil sa mali at putol-putol na pagbasa ng Biblia. Maraming sekta po ang Bible only, pero sariling interpretasyon. Sabi nga po sa Biblia, in 2 Peter chapter 1 verse 20, walang hula sa kasulatan ang maaring ipaliwanag ayon sa sariling kuro-kuro. At babala pa po ito, in 2 Peter chapter 3 verse 16, may mga bagay sa kasulatan na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga mangmang. Yan po ang patunay. Panglima po sa rason, dahil mas madali po ang bagong aral kesa sa buong katotohanan. Mas madaling sabihin po na sumasampalataya ka lang, okay na. Walang sakramento, walang tradisyon. Pero malinaw po ang turo ni Kristo mismo. In John chapter 6 verse 53, kung hindi kayo kakain ng laman ng anak ng tao at iinom ng kanyang dugo, wala kayong buhay. Ito po ang Eucharistia, na pinanatili ng simbahang Katolika sa loob po ng 2,000 taon na. Panganim po sa rason, dahil po sa pagmamalaki at sariling karunungan. Maraming nagtayo po ng sekta dahil ayaw nilang sabihing nagkamali ako. Babala po ito ng kasulatan. Mag-ingat ang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya'y mabuwal. 1 Corinthians chapter 10 verse 12. Pangpito po sa rason, dahil ayaw po nila sa krus at pagdurusa. Ang Katolisismo po ay sakripisyo, penitensya, pagsunod, kabanalan. Mas gusto po ng iba ang prosperity gospel, comfort Christianity. Pero sabi po ni Kristo in Luke chapter 9 verse 23, kung ibig ninuman na sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus. Malinaw po yan. Pangwalo sa dahilan, dahil po sa espiritual na panlilinlang. Hindi po lahat ng Kristiyano ay mula po sa Diyos. In Matthew 7 verse 15, sinasabi po dito, mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta. In 2 Peter chapter 2 verse 1, sinasabi rin po dito, magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok ng mapanirang aral. Maliwanag po yan na sinasabi sa Biblia. Pangsyam po sa rason, dahil ayaw po nila ng tradisyon ng mga apostol. Pero malinaw po ang utos ni San Pablo. In 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, panghawakan ninyo ang mga tradisyong itinuro sa inyo sa salita man o sa sulat. Hindi lang po Biblia, mga ka-curious,
kundi Biblia at tradisyon. And last po sa rason, dahil ayaw po nila sa simbahang hindi nagbabago. Ang simbahang Katolika po ay nananatili. Pareho ang Eukaristiya simula noon, pareho ang doktrina simula noon, pareho ang moralidad simula noon. Sabi nga po ni Kristo, in Matthew 24 verse 35, ang langit at lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Kaya mga curious, hindi po problema ang simbahang Katolika. Ito po ang sukatan. Kung may iglesyang nagsasabing kami ang tunay, pero wala noong panahon ang mga apostol, wala noong unang siglo, wala noong unang 1,000 years, tanungin niyo po sila, sino talagang iniwan ni Kristo? Dahil po malinaw ang sinasabi in Matthew 28 verse 20, ako ay isa sa inyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang iglesyang kasama po niya mula pa noon hanggang ngayon ay ang simbahang Katolika. Malinaw din po yan na sinasabi sa mga history books. Kaya manindigan po tayo mga curious. Mag-aral, ipaglaban po ang pananampalataya. Kaya bahagi po natin ito sa ating mga kakilala upang magkaroon din po ng kalinawagan sa kanilang mga pag-aakala. God bless po sa ating lahat. So yan po mga curious, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hey, hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am